Hello, good morning mga idol. Today's video is magkukultivate tayo ng ating tanim na okra. Tayo sa ating okra naman. Mahaba yan hanggang doon ang okra natin. Pero ito lang muna ang ating kasi dyan, putol dyan. Kaya na yung doon pag kinaya natin, i-cultivate at ito tambakan. Kailangan is dahan-dahanin lang muna ang ating kalukay ng lupa. Ito dapat ang taniman natin ng sibuyas. Kaso nagkakaso ang sibuyas, di tumubo. Ngayon sinanapan natin ang ibang pangtanim at ito ang napusuan natin ng tanim. Kaya siya ngayon ang nakatanim dito. Kailangan natin tambakan. Mga bata pa ang ating tanim. Wala pang isang buwan itong tanim. Pag umabot ng isang buwan ito, makikita na natin na maano na siya, mataas na. Ito yung bababa pa lang ito. Kailangan natin galawin ang puno pero huwag masyado kasi masira naman ang kanyang ugat. Yung lupa nang sa taas para mapalitan ng panibagong lupa ulit. At tambakan natin siya. Magdidilig sana ako kaso lang basa pa rin ang lupa. Parang puro basa pa ang lupa. Hindi rin kasi ito kailangan natin magtapi-tapi ang lupa. Para pag lumabas ang kanyang ugat sa is malambot na ang kanyang maanuhang lupa. Kaya kailangan mong bungkalin ang gilid. Para lumambot ang lupa. Patayin ang damo sa paligid niya para siya lang ang makakain ng fertilizer. Sa kanya lahat ng fertilizer na dala ng ating lupa.
ganyan lang, huwag muna natin puwersahin. Kasi wala pa siyang isang buwan ito. 2 weeks pa lang, 2 weeks. Two weeks pa lang sila, 4 pa lang ang dahon. Mag-aapat ang dahon, mag-aapat. Ay, pangalawang ganito ko na to, pangalawang cultivate ko na siya. Nung bago nagsibol, nagsisibulan sila, sakto yun na inulan, nung nagsisibulan sila, kaya ilano natin, pinagtambakan at binaha ito ng, nakita ninyo sa previous video ko na napakalalim ang tubig. Ito na yung tanim noon. Yung iba is namatay doon, yung sa malapit sa hindi na 2 araw na tubigan, namatay. Nababad sa tubig ng 2 araw, wala, namatay siya kasi malalim yung tubig. At dati kasing ng kalabaw yan dyan, 4 na puno ang nandoon dapat is, kung alam ko lang na ganun lang mangyari, nilipat ko na lang siya sa mataas na lugar. Kaso baby na baby pa lang sila, kakatubo pa lang siguro, 4 days pa lang sila, 5 days pa lang na sumibol sa lupa. Saka tinira ng ulan na malakas. Yan. Pag binumba kasi ng ulan na malakas ay wala. Pero pag ganito kalalaki na at umulan, basta sila mababad, buhay na yan. Pag nagtapi-tapi kasi yung lupa is matigas din ang pag ng kanyang mga ugat-ugat, hindi siya makapasok sa ng lupa, kaya mabagal ang kanyang usad. At pag ng fertilizer, kaya parang tao rin, pag naipit ang ugat, may naipitan ka ng ugat, masakit. Ganoon din ang halaman, hindi sila namumukadkad ng maayos pa.
matigas yung lupa, o gaya nyo yun, tigas, matigas, pero dati yan is malambot. Pag inulan, nagtatapi-tapi. Walang puno. Naabot ko na, tumba pala yan. Natumba pala yan ng umulan. Grabe ang tigas. Ay, napakatigas naman. Yan. Pag ganyan na matigas, ganitong matigas, pag ano ito is magpusog. Pusog ang halaman, matigas. Kaya hindi sila pare-pareho, meron na mataba, meron na hindi. Pag tumama sa porsyon ng matigas na lupa, matagal matagal siyang lumaki. Kaya dito ay porsyon na matigas. Ito kasi sa kakaulan to nagtatapi. Kaya pangit pag tumapi yung lupa. Kailangan buhaghag. Pag buhaghag is mabilis yung ugat niya. Mag-spread. Mabilis ang ugat kumalat pag buhaghag ang lupa. Pero huwag masyadong dikit sa puno ang huwag masyadong galawin yung ano ng puno. Yung sakto lang siya na kalayo sa lupa, pero gumagalaw yung pag pinungkal mo yung lupa is sakto lang ang kanyang galaw, hindi yung masyadong uga, para hindi naman mabalda yung ugat. Ganyan siya. Naalala ko dati nung elementary kami, ganito ginagawa namin. Hapon-hapon. Minsan umaga rin, minsan hapon. Pero kadalasan is hapon. Ano, ganyan. Ganyan kalayo, pero gumagalaw yung lupa. Gumagalaw pala yung halaman. Malayo yung sinusungkit mo, pero gumagalaw siya. Ibig sabihin is buhaghag ang lupa. Nandito rin yung mga manok ko, sunod ng sunod. Pag pinabayaan mo kasi yan at mabagal ang tubo, mataba na ang kanyang mga dahon kasi malalaki na.
Nahulog ang dalawang aso ko doon sa lupa. Gumanda-ganda na dahil mataba na ang kanyang dahon. Ang kaso lang, itigas talaga ng lupa. Basa pa sana ang lupa, kaso itigas. May matigas na porsyon ang lupa, may malambot. Pangit pag nagtatapi-tapi. Pag ganyan nagtatapik-tapik siya, kailangan bungkalin para maging buhaghag. Walang dalawa, dikit na dikit. Magkatabi mismo ang kanilang buto siguro nito. Maganda siguro 2 days na wag silang diligan dahil basa pa. Naano kasi ng mga aso kung pag hindi mo nilagyan ng at maliliit pa yan, inaapakan nila, nababalik. O di kaya yung manok is kinakahka nila yung lupa. Pag kinahka nila yung lupa at tinamaan yung tanim, ay wala. Ito naman pang-5 na ang kanyang dahon, pero ang pang-3 niyang dahon is ubos ng uod, puro butas-butas. Nakihan natin ang ito kasi nung una, ang bilog na to, ito yung unang ginawa ko nung mga maliliit pa sila. Ngayon malalaki na sila. Pero magkatabi ang puno, pero meron kasi na akala mo magkatabi pero hindi, malayo pala yung isa kasi tumumba noong umulan, tapos malayo pa lang isa, dumikit lang sila dahil nang tinambakan sila. Kaya kailangan maingat ka bungkal. Ayan. Taba sana ito, tag-3. Pag nag-aapat na ang dahon, merong nag-aapat ang dahon, merong nagta-3.
pero ang ugat nila is hindi pa ganun kahaba. Nga ganito palang kahaba ang ugat. Isang pangalawang layer ng daliri, hindi pa ganun kalalaki. Lakas na pagaspas ng ibon ah. Lalaki palang ibon. Ang tigas ng lupa na ano. Binungkal ko na to pero napakatigas pa. Oops. Gumagalaw pa sila pag ito. Maliit pa rin hanggang ngayon. Tumatapik-tapik yung ano, matigas yung lupa yan sa gilid. Pang-apat na yung dahon din niya pero napakali. Tawag dito ay kusog. Nakusog sa ano, sa ulan. Basa pa kasi yung lupa. Gusto kasi nila nito is matuyo yung lupa. Yan na yung manok ko rin. Palapit ng palapit. So napakahaba pa hanggang doon pa. Napakahaba pa ang ating i-cultivate. First time ko itong ibinidyohan yung ano ko na to, okra. Kasi nung pagtanim hindi ko rin binidyohan ito. At unang cultivate ko hindi ko rin siya binidyohan. Nang nagbaha lang saka ko binidyohan, pero hindi naman sila ang nakikita halos kasi maliliit pa sila noon. Tapos ngayon ko lang sila ano, kasi makikita na natin sila na may mga dahon na. Sa matagal ko na gulay na tumubo lang is ng maganda ito, pero ito is hindi pa alanganin pa to. Yung kagaya ng sitaw ko is yun, isasabi mong nasa ano na yung sitaw kasi ang tataba.
at gumagapang na. Hindi tulad dito, wala pa. Ano pa to? Bata pa. Apat ang dahon pero apat na dahon pero ano siya,